Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng aking YouTube channel. Ang kwento na ibabahagi ko ngayong araw na ito ay tungkol sa inaping anak. Si Buboy ay nag-iisang anak ni Baron at Elisa sa maliit na barangay sa Samar. Kinakailangan niyang magtiis sa hirap ng kanilang buhay. Araw-araw siya ang bumubuhay sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpambabakal. Ngunit sa tuwing walang pera, si Buboy ang nagiging biktima ng kanilang hinanakit. Buboy, ibili mo ako ng alak. Gusto ko pang uminom. Tay, lasing na po kayo. Wala na rin po akong pera, Tay. Anong wala kang pera? Asan na ang kinita mo sa pambabakal mo? Ha? Wala ka talagang silbi. Tay, pasensya na po. Naubos na po pambili ng bigas at ulam kanina. Glitching bata ka. Sa susunod, siguraduhin mong may maibibigay ka. Kahit kailan, wala ka talagang pakinabang. Hi, Boboy. Sinabi ko na sa'yo na magtabi ka ng pera para kay tatay mo. Ayan, yan ang napapala mo. Inay, paano po ba ako makakapagtabi kung kakarampot lang ang kita ko? Sumagot ka pa. Kayong dalawa, wala talaga kayong silbi. Araw-araw, tiniis ni Buboy ang galit at pananakit ng kanyang mga magulang. Ngunit isang gabi, narinig niya ang bulong ng isang tinig mula sa likod bahay, malapit sa mga puno ng saging. Buboy? Buboy? Ha? Sino yan? Huwag kang matakot, anak. Naririnig ko lahat ang ginagawa nila sa'yo. Lumapit ka sa akin. Parang may puwersang nagtulak kay Buboy patungo sa pinanggagalingan ng tinig. Sa dilim, isang babae na may mahabang buhok at puting damit ang lumitaw sa harapan niya. Ako ang tunay mong ina, Buboy. Lumapit ka, anak. Paanong nangyari na ikaw ang aking ina? Anak, ang totoo, ako ang nagluwal sa'yo. Namatay ako dahil sa panganganak sa iyo. Si Elisa ay hindi mo tunay na ina. Kaya pala, ganito na lang ako ituring ni Inay Elisa. Parang hindi niya ako anak. Patawad, anak, dahil hindi kita naalagaan. Gusto mo bang sumama sa akin upang hindi ka na nila muling masaktan? Hindi po muna, Inay. Sa tamang panahon na lang po ako sasama sa inyo. Sige, anak. Nandito lang ako. Lagi kitang babantayan. Pagbalik ni Buboy sa kanilang bahay, sinalubong siya ng galit na tingin ni Elisa. Buboy, saan ka ba galing? Kanina ka pa hinahanap ng itay mo. Totoo bang hindi ikaw ang tunay kong ina? Ha? Anong klaseng tanong yan, Buboy? Sagutin mo na lang ako. Hindi ba ikaw ang tunay kong ina? Teka, paano mo nalaman? Sinabi ng tunay kong ina. Kaya pala, wala kang pakialam sa lahat ng nararanasan ko. So, ano ngayon nalaman mo na? May magagawa ka ba? Hukayin mo ang tunay mong ina kung gusto mo. Napakasama mo. Hindi ka karapat-dapat maging ina. Ano na naman yang ingay nyo? Nagigising ako sa kaingayan yun dalawa. Tay, bakit hindi niyo sinabi sa akin ang tungkol sa tunay kong ina? Anong pinagsasabi mo? Sabihin niyo na lang ang totoo, Tay. Alam mo na pala. Gusto mong malaman kung bakit ganito kami sa'yo? Ha? Dahil iniwan tayo ng nanay mo, kaya tayo naghihirap. Wag na wag mong idadamay dito si Inay. Wala kang kwentang ama. Hindi ka mabuting ama. At wala kang karapatang saktan pa muli ako. Ang mga mata ni Buboy ay nag-iba. Tila may puwersa sa kanyang loob na naglalabas ng lahat ng hinanakit. Simula sa gabing iyon, isang kakaibang takot
ang bumalot kina Baron at Elisa. Sa bawat sulok ng kanilang bahay, tila may nagmamasid, malamig, puno ng galit at hinanakit. Baron, parang may nagmamasid sa atin. Hindi kaya ang inay ni Buboy? Baka siya yung nagmamasid sa atin. Tumigil ka nga, Elisa. Natatakot ka ba? Huwag kang matakot dun dahil patay na yun. Siguraduhin ninyong hindi kayo matatakot sa akin dahil sisiguraduhin kong magkita-kita tayo sa impyerno.